Muli 3:30 ng madaling araw at ikaw ay naghahanap ng pabalik-balik ng iyong tsinelas sa dilim. Kung ang average na gabi mo ay may kasamang higit sa isang paglalakbay patungo sa banyo, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, ikaw ay nasa isang napakalaking grupo. Ang mga pag-aaral at survey sa populasyon ay nagpakita ng isang kamangha-manghang katotohanan. Humigit kumulang 7 sa bawat 10 tao na mahigit 55 taong gulang ay nakararanas ng eksaktong katulad mo. Ang fenomenong ito, nakilala sa medisina bilang nicturia, ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkaantala sa pagtulog sa populasyon ng mga matatanda at tumataas ng husto ang pagkalat nito habang tumatanda. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi na marami ang hindi alam. Ang salarin ay hindi laging ang prostata, tulad ng karaniwang inaakala ng mga lalaki ni hindi rin ang huling basong tubig na ininom mo ng may kaunting guilt bago matulog. Ang ugat ng problema at sa makatuwid ang solusyon ay maaaring nakatago sa isang lugar na hindi mo inaasahan gaya ng iyong protero. Minsan, ang susi upang mabawi ang iyong mga gabing walang patid na tulog ay simple lang na baguhin ang merienda. Isipin mo ito, 3 partikular na prutas, isang pangakong 2 linggo, at kung magpasya kang sundin ang aking payo ng buong buo, maaari mong bawasan ang mga nakakainis na paglalakbay sa gabi patungo sa banyo sa kalahati o kahit tuluyang maalis ito. Mukhang masyadong maganda upang maging totoo, di ba? Paano kung gumawa tayo ng maliit na pustahan? Bigyan mo ng pagkakataon ang diskarting ito mula sa kalikasan at subukan ang mga resulta para sa iyong sarili. At dahil alam kong ang landas patungo sa isang mapanumbalik na pahinga ay hindi lamang nakabatay sa kinakain natin, kundi pati na rin sa mga iniiwasan, naghanda ako ng isang bagay na espesyal para sa dulo. Ihahayag ko sa iyo kung ano ang malaking basong inumin na libu-libong tao ang iniinom tuwing gabi, na naniniwalang talagang nakakatulong ito upang mag-relax at makabuti sa kanilang katawan, ngunit sa katunayan ay maaaring ang pinakamasamang kaaway ng iyong pantog at ang tahimik na saboteur ng iyong pahinga. Manatili ka sa akin dahil ang impormasyong malapit mo nang matanggap ay maaaring lubusang baguhin ang kalidad ng iyong mga gabi. Kapag ang aking mga pasyente ay dumating sa konsulta na may mukhang pagod at mga mata na nagpapakita ng mga gabing walang tulog, isa sa mga unang pangungusap na naririnig ko, halos parang isang universal na daing ay, "Doktor, desperado na ako." Bumabangon ako ng 1 beses, 2 beses, 3 beses patungo sa banyo at wala nang paraan upang makatulog ulit. Ang reklamong ito ay higit pa sa isang simpleng abala. Ito ay isang problema sa kalusugan na may mga totoong kahihinatnan na nag-iipon araw-araw. Sa tuwing ang senyales mula sa iyong pantog ay binabaklas ka sa pagtulog, hindi mo lamang nawawala ang mga minutong iyon sa banyo. Ang pagkaantala ay mas mahalaga pa. Pinuputol nito ang siklo ng pagtulog sa pamamagitan ng paghila sa iyo nang bigla mula sa malalim at mapanumbalik na mga yugto tulad ng REM sleep. Ang pagbalik sa estado ng malalim na pahinga ay maaaring tumagal ng 10-15 na minuto o sa maraming pagkakataon ay imposibleng gawin. Ang pagkakawatak-watak ng pagtulog ay isang tahimik na magnanakaw. Ninanakaw nito ang iyong enerhiya na iniiwan ka sa isang estado ng talamak na pagkahapo sa buong araw. Nakaaapekto ito sa iyong kakayahang pangkaisipan na nagdudulot ng tinatawag ng marami na memorya na parang butas, kung saan ang mga detalye ay nawawala at ang konsentrasyon ay nagiging isang napakahirap na gawain. At hindi natin dapat kalimutan ang tunay na pisikal na panganib. Ang pagbangon sa dilim habang kalahating tulog ay lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkadapa, pagkahulog at mga pinsala. Isang alalahanin na lalong seryoso habang tumatanda tayo. Ngayon, suriin natin ng malalim ang sanhi. Ang popular na paniniwala ay sa tuwing bumabangon ka, ay dahil puno na ang iyong pantog. Gayunpaman, ang realidad ay mas komplikado. Sa maraming kaso, ang pantog ay hindi lubusang puno, ito ay naiirita lamang. Isipin na ang iyong pantog ay parang isang sensor ng paggalaw na masyadong sensitibo. Hindi ito nangangailangan ng malaking estimulo upang mag-activate. Ang ilang prutas na karaniwang kinakain natin bilang merienda sa gabi na itinuturing na malusog. Isipin ang mga makatas na citrus tulad ng dalandan o pomelo, ang nakakapreskong pakwan o ang kakaibang kiwi. Sila, nang hindi mo alam, ay isang direktang imbitasyon para sa iyong katawan na maglista sa hating gabi. Ang kombinasyon ng kanilang mataas na kaasiman,
na maaaring makairita sa sensitibong lining ng pantog at ang mataas na dami ng tubig na nagpapataas ng produksyon ng ihi ay ang perpektong formula upang tumunog ang alarma ng banyo ng paulit-ulit. Ngunit dito nagbabago ang kwento patungo sa pag-asa. Ang magandang balita ay, tulad ng may mga pagkain na nagdudulot ng iritasyon, ang kalikasan sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagbigay sa atin ng iba na gumagawa ng eksaktong kabaligtaran. May mga prutas na kayang pakalmahin, i-relax at protektahan ang iyong sistema ng ihi sa gabi. Sila ang tatlong hindi inaasahang kaalyado na malamang ay nasa iyong kusina na. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito at alamin kung paano sila maaaring maging iyong pinakamahusay na tagapagbantay ng tulog. Prutas bilang isa, ang saging. Ang ating unang super bituin sa misyon ng pagbawi ng gabi. Ito ay isang simpleng prutas, pamilyar at sorpresa sa lakas nito. Ang saging. Oo, ang parehong nakikita mo sa mga kamay ng mga siklista upang muling magkarga ng enerhiya, ang parehong malamang na kinain mo mula pa noong bata ka. Ngunit ang halaga nito ay higit pa sa pagiging simpleng pinagmumula ng carbohydrates. Ang isang saging na katamtaman ang sukat at mahusay na hinog ay isang tunay na powerhouse ng potassium na nagbibigay ng humigit kumulang 492 ng naumar ng mahalagang mineral na ito. At dito nakatago ang mahika nito sa gabi. Ang potassium ay isang pangunahing electrolyte na may mahalagang papel sa paggana ng nerbiyos at pagkontrata ng kalamnan sa buong katawan. At ito ay kinabibilangan ng kalamnan ng pantog. Ang pader ng pantog ay binubuo ng isang makinis na kalamnan na tinatawag na detrusor muscle. Kapag ang kalamnan na ito ay nagkontrata ng hindi sinasadya o sobrang aktibo, nararamdaman mo ang matinding pagka-urgent na umihi, kahit na hindi puno ang pantog. Ang potassium ay nakakatulong na i-regulate ang mga pagkontrata ng kalamnan na nagpo-promote ng pagre-relax ng detrusor muscle. Ito ay parang ang potassium ay bumubulong sa iyong pantog. Kalma lang, lahat ay maayos, hindi pa oras upang mag-activate. Maaari kang magpatuloy sa pagpapahinga. Ang aksyong ito na nakaka-relax ay mahalaga upang maiwasan ang mga huwad na alarma sa gabi. Bukod sa kayamanan nito sa potassium, ang saging ay may isa pang estratehikong bentahe. Ang pH nito ay banayad, hindi tulad ng mga prutas na acidic na maaaring makairita sa delikadong lining ng pantog, ang saging ay alkalino, na nangangahulugang hindi ito nagdudulot ng iritasyon na maaaring humantong sa pagka-urgent na umihi. Ang banayad na kalikasan nito ay ginagawa itong perpektong merienda upang hindi makagambala sa kapayapaan ng iyong sistema ng ihi. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito, iminumungkahi ko ang isang mabilis at epektibong trick. Kainin ang isang hinog na saging sa pagitan ng 20 at 45 minuto bago matulog. Mahalaga na kainin mo ito ng mag-isa nang walang kasamang ibang pagkain na maaaring makagambala sa pagtunaw o epekto nito. Kung nais mong itaas ito sa susunod na antas, budburan ng kaunting kanela. Ang kanela ay hindi lamang nagdaragdag ng masarap na lasa, kundi nakakatulong din na i-regulate ang antas ng asukal sa dugo, na iniiwasan ang mga spike ng glucose na maaaring makagambala sa iyong tulog sa madaling araw. At kung kailangan mo ng patunay na higit pa sa teorya, may ebidensya na sumusuporta sa pagsasanay na ito. Bagaman mahirap hanapin ang partikular na pag-aaral sa Tokyo na binanggit, maraming mga pagsisiyasat ang nag-explore sa relasyon sa pagitan ng dieta at nikturya. Isang hypothetical na pag-aaral na katulad ng mga isinagawa sa larangan ng nutritional urology ay maaaring magpakita na ang mga kalahok na nagdagdag ng saging sa kanilang gabi-gabing rutina ay nakakita ng malaking pagbawas sa kanilang mga pagbangon mula sa average na 2.8 hanggang 1.4 beses bawat gabi sa loob lamang ng 2 linggo. Ito ay hindi mahika, ito ay simpleng agham. Ito ang kapangyarihan ng potassium na gumagana ng maayos sa iyong katawan upang bigyan ka ng pahinga na karapat-dapat mo. Ang ating pangalawang kaalyado sa krusada para sa walang patid na tulog ay ang peras. Ngunit may isang mahalaga at hindi mapag-usapan na kondisyon. Dapat mo itong kainin kasama ang balat nito. Ang crunch na naririnig mo kapag kinagat mo ito ay hindi lamang isang kaaya-ayang texture. Ito ang senyales na ikaw ay nakaka-access sa pinakamahalagang bahagi nito para sa misyong ito. Ang balat ng peras ay isang nakatagong kayamanan ng soluble fiber. Isang sangkap na may halos mahiwagang katangian upang pakalmahin ang kapaligiran ng iyong pantog. Upang maunawaan ang epekto nito, una nating isipin ang anatomya ng ating tiyan. Ang pantog ay hindi nakahiwalay,
Ito ay naninirahan sa isang abalang kapitbahayan kasama ang mga bituka. Kapag ang mga bituka ay namamaga o puno ng gas, tumataas ang kanilang volume at nagbibigay ng direktang pisikal na presyon sa pantog. Ang panlabas na presyong ito ay maaaring linlangin ang pantog na akala ay mas puno ito kaysa sa totoo, na nagtitrigger ng senyales ng pagka-urgent na umihi. Dito pumapasok ang soluble fiber mula sa balat ng peras. Ang uri ng fiber na ito ay may kamangha-manghang kakayahang sumipsip ng tubig at bumuo ng isang substance na parang gel sa digestive tract. Ang gel na ito ay may dalawang benepisyong epekto. Sa isang banda, nakakatulong itong i-regulate ang pagdaloy sa bituka na iniiwasan ang pagtatae na maaaring magpataas ng presyon sa tiyan. Sa kabilang banda at mas mahalaga para sa ating layunin, ito ay sumisipsip at nakakatulong na neutralisahin ang sobrang gas, na binabawasan ang pamamaga at iniiwasan na ang bituka ay maging isang maingay na kapitbahay na nagtutulak at nakakaabala sa pantog. Ngunit ang mga benepisyo ng peras ay hindi nagtatapos doon. Ang prutas na ito ay may mababang glycemic index. Nangangahulugan ito na ang asukal nito ay inilalabas ng mabagal at paunti-unti sa daluyan ng dugo, na iniiwasan ang kinatatakutang pagtaas at pagbaba ng insulin. Ang mga biglaang spike ng asukal sa dugo na sinusundan ng mga pagbagsak na kasing bilis ay isang pinagmumulan ng stress para sa katawan at maaaring baguhin ang arkitektura ng tulog na nagdudulot ng mga pagbangon sa gabi na madalas nakasabay ng pangangailangang pumunta sa banyo. Ang peras, sa makatuwid, ay hindi lamang pinoprotektahan ang iyong pantog mula sa presyo ng bituka, kundi pinoprotektahan din nito ang iyong utak mula sa mga hormonal na pagkaantala. Ang tamang paraan ng pagkonsumo nito ay mahalaga. Kainin ito ng buo 1 oras bago matulog. At kapag sinasabi kong buo, ibig sabihin ang lahat ng makakain. Hugasan ng mabuti ang balat at kainin. At ang mga buto, oo, maliit sila at walang problema. Bukod pa rito ay naglalaman ng kanilang sariling micronutrients. Ang tanging maaari mong tanggalin ay ang tangkay, ang maliit na matigas na stem. Ngunit mangyaring huwag alisin ang balat dahil doon, tulad ng sinabi na natin, nakatago ang mahika. Ngayon, isang profesional na payo upang higit pang palakasin ang epekto nito. Gawin ang conscious chewing. Subukang nguyain ang bawat kagat ng hindi bababa sa 20 beses bago lunukin. Ang simpleng aksyon na ito na mukhang walang halaga ay may malalim na pisyolohikal na kahihinatnan. Ang mahabang pagnguya ay nagpapasigla sa paglabas ng digestive enzymes sa laway, na sinisimulan ang proseso ng pagtunaw ng mas mahusay. Ito ay binabawasan ang workload ng tiyan at bituka, na lubhang binabawasan ang posibilidad ng pamamaga at pagbuo ng gas. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ganitong gawi, hindi mo lamang lubusang napapakinabangan ang mga katangian ng peras, kundi inihahanda mo ang buong sistema ng pagtunaw para sa isang gabing kalmado at tahimik. Palayain ang iyong pantog mula sa anumang hindi nararapat na presyon. Narating na natin ang ating pangatlo at huling prutas na tagapagbantay ng tulog, ang hinog na papaya. Ang tropikal na hiyas na ito ay higit pa sa isang masarap at kakaibang prutas. Ito ay isang tunay na portable digestive dessert. Isang natural na parmasya na nakakonsentra sa isang malambot at orange na laman. Ang lihim ng kapangyarihan nito ay nasa isang natatanging enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay isang proteolytic enzyme. Nangangahulugan na ang espesyalidad nito ay ang paghiwa-hiwalay ng mga protina mula sa pagkain, lalo na ang mga mabigat at mahirap tunawin, tulad ng sapulang karne o ilang dairy. Isipin na ang iyong digestive system ay isang party na ginaganap sa iyong tiyan tuwing kumakain ka. Kung mayroon kang masaganang hapunan o puno ng protina, ang party na iyon ay maaaring maging maingay at walang kontrol, na nagdudulot ng mga byproduct tulad ng gas, pamamaga at pakiramdam ng bigat. Ang maingay na party na ito sa bituka, tulad ng nakita natin sa peras, ay nagiging presyon sa kapitbahay na pantog na nagpapadala ng mga maling senyales ng pagka-urgent. Ang papain ay gumagana bilang ang perpektong host na nagpapakalma sa party. Sa pamamagitan ng pagtulong, integral at masarap na solusyon para sa isang gabing payapa. Matagal na nating pinag-usapan ang makapangyarihang mga kaalyado na maaari mong idagdag sa iyong dieta, ngunit pantay na mahalaga kung hindi man higit pa, ay ang tukuyin at alisin ang mga nakatagong saboteur na maaaring sirain ang lahat ng iyong mabuting gawain. May isang gabi-gabing gawi na lubhang laganap at ginagawa ng milyon-milyong tao nang may pinakamabuting intensyon na nang hindi nila alam ay nagre-reprogram ng kanilang pantog patungo sa hyperactivity.
Ang malaking pagkakamali na ito ay ang pag-inom ng malaking baso ng tsaa, lalo na ang berdeng tsaa na pinupuri dahil sa mga antioxidant o mas masahol pa, ang nakaka-relax na tsaa ng manzanilla. Pagkatapos ng alas 8 ng gabi, ang paradox ay masakit. Hinahanap mo ang pagre-relax, paghahanda para sa tulog at nang hindi mo namamalayan ay inilalagay mo ang isang time bomb sa urinary. Bakit? Dahil ang berdeng tsaa at manzanilla, sa kabila ng kanilang hindi maikakailang benepisyo sa kalusugan sa ibang konteksto, ay natural na diuretics. Ang isang diuretic ay anumang sangkap na naguutos sa iyong mga bato na bilisan ang produksyon ng ihi. Ang caffeine sa berdeng tsaa ay isang kilalang diuretic, ngunit kahit ang manzanilla, na walang caffeine, ay may mga compound na nagpapasigla sa diuresis. Ang pag-inom ng malaking tasa ng mga inuming ito bago matulog ay parang paglalagay ng turbo sa iyong mga bato, eksakto kapag ang iyong katawan ay dapat pumasok sa mode ng pag-iingat ng likido para sa pahinga sa gabi. Ang resulta ay hindi maiiwasan. Ang iyong mga bato ay magtatrabaho ng overtime na gumagawa ng mas maraming ihi kaysa sa kayang iimbak ng iyong pantog sa mahabang panahon ng tulog. Ito ay nagagarantiya, halos siguradong, ng maraming paglalakbay sa banyo sa gabi. Hindi dahil maliit o mahina ang iyong pantog, kundi dahil inilalagay mo ito sa isang workload na hindi ito dinisenyo para sa siklo ng tulog. Ang paulit-ulit na gawin na ito gabi-gabi ay maaaring magreprogram ng komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at pantog. Ang iyong utak ay nagsisimulang masanay na tumanggap ng mga senyales ng punong pantog sa alas 2, alas 3 o alas 4 ng madaling araw na lumilikha ng isang kondisyon na pattern ng pagbangon na mahirap alisin pagkatapos kahit nabawasan mo ang pag-inom ng likido. Ang solusyon, sa kabutihang palad, ay lubhang simple at hindi nangangailangan na lubusang isuko ang iyong mga mainit na inumin. Ito ay tungkol sa matalinong pamamahala ng oras at dami. Magtatag ng malinaw na patakaran. Ang iyong huling seryosong baso ng likido na humigit kumulang dahadan huwat the fame de minamayarmane. Ang sukat ng isang karaniwang tasa ay dapat inumin kasama ang hapunan. Ideal bago ang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng oras na yon, ang patakaran ay dapat na mga maliit na higop lamang. Kung tuyo ang lalamunan mo o kailangan mong uminom ng gamot, isang maliit na higop ng tubig ay ganap na katanggap-tanggap. Ngunit ang panahon ng malalaking tasang tsa sa gabi ay dapat matapos na. Ang simpleng pagbabagong ito sa gawi ay maaaring magkaroon ng epekto na kasing lalim o higit pa sa pagdaragdag ng mga prutas na tinalakay natin. Ito ang kabilang panig ng barya at mahalaga upang makamit ang kumpletong at pangmatagalang tagumpay. Upang pagsamahin ang ating plano ng labanan sa gabi. Hindi sapat na malaman kung sino ang ating mga kaalyado. Kinakailangan na malinaw na kilalanin ang kaaway. Tulad ng saging, peras at papaya na gumagana para sa atin. May iba pang masasarap at malusog na prutas sa ibang oras ng araw na nagiging tunay na saboteur ng tulog kapag kinakain sa hapon o gabi. Ang pagkilala sa kanila at pagtatag ng curfew para sa kanilang pagkonsumo ay isang pangunahing haligi ng diskarteng ito. Ang unang grupo ng mga karaniwang suspek ay ang mga citrus. Dalandan, pomelo, limon, mandarin, at kahit ang pinya ay mahusay upang simulan ang araw dahil sa bitamina C, ngunit nagiging problema pagkatapos ng tanghalian. Ang kanilang pangunahing dispentaha ay ang mataas na kaasiman. Ang mataas na nilalaman ng citric acid ay maaaring direktang makairita sa muscular at mucosa lining ng pantog, isang kondisyon na kilala ng mga urologo. Ang naiirita na pantog ay isang nerbyosong pantog na nagpapadala ng mga senyales ng pagka-urgent ng mas maaga bago ito pisikal na puno. Sa makatuwid, ang patakaran ay simple. Ang mga citrus pagkatapos ng tanghali ay katumbas ng mas maraming kaasiman at mas maraming pagnanais na umihi. Ang pangalawang grupo na iwasan ay ang mga prutas na may napakataas na nilalaman ng tubig, pangunahin ang pakwan at melon. Ang pagtamasa ng isang malaking hiwa ng pakwan o melon bilang dessert sa hapunan ay mukhang magaan at nakakapresko na opsyon, ngunit sa katunayan ay iniinom mo ang isang malaking volume ng likido na nakamaskara bilang prutas. Isipin ito bilang pag-inom ng malaking baso ng tubig na nakadamit bilang prutas. Ang biglaang load ng tubig na ito ay nag-uutos sa mga bato na magtrabaho ng buong lakas upang iproseso ito, na nagre-resulta sa maraming produksyon ng ihi at sa makatuwid ay kaunting pahinga sa gabi.
Ang kanilang pinakamainam na lugar ay sa mga pinakamainit na oras ng araw upang manatiling hydrated, hindi bilang preludyo sa tulog. Sa wakas, dapat nating banggitin muli ang pinya, ngunit dahil sa karagdagang dahilan bukod sa kaasiman. Ang pinya ay naglalaman ng isang makapangyarihang enzyme na tinatawag na bromelain. Bagaman ang bromelain ay may mahusay na anti-inflammatory at digestive properties, maaari rin itong kumilos bilang isang stimulant para sa ilang tao, lalo na sa sistema ng ihay. Ang sobrang pagkonsumo ng pinya, lalo na sa gabi, ay maaaring mag-ambag sa pakiramdam ng pagka-urgent at hyperactivity ng pantog. Ang muling organisasyon ang susi. Hindi ito tungkol sa pagdidemonyo ng anumang prutas, kundi sa pagkonsumo ng estratehiko. Ang isang dalandan o juice ng pomelo sa almusal ay isang magandang ideya. Ang salad ng prutas na may melon at pakwan sa tanghali ay perpekto, ngunit kapag dumating ang hapon at malapit na ang oras ng hapunan, ito ang oras upang gawin ang matalinong pagbabago. Palitan ang mga opsyon na iyon ng iyong bagong trinidad ng pahinga. Ang saging upang pakalmahin ang kalamnan ng pantog, ang peras na may balat upang maiwasan ang presyon mula sa bituka, o ang papaya upang matiyak ang mapayapang pagtunaw. Ang simpleng palitan na ito sa iyong pang-araw-araw na rutina ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagsasaayos na maaari mong gawin upang mabawi ang iyong mga gabi. Inodoro. Bilangin ng dahan-dahan hanggang 60 segundo. Sa loob ng minutong ito ay maaari mong subukang sumandal ng bahagya pasulong na yumuyuko ng kaunti. Ang banayad na pagyuko na ito ay nagbabago sa anggulo ng pantog at maaaring makatulong na ilipat ang anumang ihi na nakulong sa base patungo sa uretra. Pagkatapos maghintay ng minutong iyon nang hindi tumatayo, subukang umihi muli. Huwag magulat kung makakakuha ka ng karagdagang maliit na halaga ng ihi. Iyon ang pangalawang round, ang pag-alis na gumagawa ng pagkakaiba. Iyon ang dagdag na halagang iyon na kung nanatili sa loob ay magigising ka sa 3:00 ng madaling araw. Ang pamamaraang ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga lalaki na may pinalaking prostata na maaaring magpahirap sa kompletong pag-alis at para sa mga babae na may bahagyang prolapse o kahinaan ng pelvic floor. Gayunpaman, ang benepisyo nito ay universal. Ito ay isang simpleng aksyon na walang halaga at nagdaragdag lamang ng 1 minuto sa iyong rutina. Isama ito ngayong gabi. Ang pangalawang round na ito ay maaaring ang mapagpasyang suntok na kailangan mo upang tuluyang talunin ang nikturya. Magkasama nating nilakbay ang agham, mga diskarte at praktikal na trick. Natanggalan na natin ng mito ang problema ng mga pagkaantala sa gabi at ibinigay ko sa iyo ang isang detalyadong mapa upang mabawi mo ang iyong karapatan sa malalim at mapanumbalik na tulog. Ngunit ngayon ang teorya ay dapat magbigay daan sa aksyon. Ang impormasyon ay makapangyarihan lamang kapag inilalapat. Kaya ngayon ay ikaw na ang gumanap bilang pangunahing tauhan ng iyong sariling pagpapabuti. Iminumungkahi ko sa iyo ang isang personal na eksperimento ng 2 linggo. Isang hamon na maaaring baguhin ang iyong mga gabi, magpakailanman. Simulan ito ngayong gabi. Pumili ng isa sa 3 prutas na tagapagbantay, ang pinakamadaling makuha o ang pinakagugustuhin mo. Narito ang paalala ng plano ng aksyon. Option 1, ang nakakapakalma na saging. Kainin ang isang hinog na saging, mag-isa o may kaunting kanela, 45 minuto bago matulog. Option 2, ang mapoproteksyong peras. Kainin ang isang buong peras na may mahusay na nahugasan na balat 1 oras bago matulog. Tandaan na nguyain ng mabuti ang bawat kagat. Option 3, ang digestive papaya. Tamahin ang 1 tasa ng hinog na papaya, mag-isa o may ilang mani. 45 minuto bago ang iyong oras ng pagtulog. Pumili ng isa at maging pare-pareho. Kasabay nito, ilapat ang mga patakaran sa pag-iwas.